So anyway, ang ating problema dito sa ngayon ay yung si Presiding Justice Geraldine Faith Econg po ay nag-apply na magiging ah, ombudsman kasi aalis na sa July 27 si Samuel Martires. Si Samuel Martires po ay dating Supreme Court Justice at dating Sandigan Bayan Justice na naging Supreme Court Justice. Tapos, nung siya ay in-appoint na Supreme Court Justice, hindi pa natatapos ang term niya pag Supreme Court Justice, nag-apply din ng pagka-ombudsman. Ito rin po ang ginawa ni Geraldine Faith Econg. Ang punto de vista po kung bakit bawal po siya sa aking pananaw, personal opinion, ay number one, ganito po, ay siya po ay inabsulto niya si Bong Revilla sa kasong plunder. At kung bakit ayaw ko po, ay mamaya ipaliwanag ko. Pangalawang dahilan ko po na kung bakit ayaw ko ay sapagkat halos lahat ng Marcos cases na natitira sa Sandigan Bayan ay dinismiss niya. So may conflict of interest, nilalagay niya sa balag ng alanganin si Bongbong Marcos kasi Marcos cases si Bongbong Marcos din. So paano mo ngayon i-justify yung conflict of interest kay Bongbong para i-appoint siya na siya naman ang nag-dismiss ng lahat ng kaso laban ng PCGG laban kay mga Marcos. That's number 2 reason. Number 3 reason po, ang dami po ang hinahawakan niya sa kanyang division bilang presiding justice na mga kaso sa nahawak ng ombudsman. So, dati siyang judge. So, kung lilipat siya ng opisina, siya na ngayon ang magiging hepe ng ombudsman's office na kung saan maraming kaso na pinipresenta sa Office of the Ombudsman na kung saan siya rin bilang ombudsman ang mag-uusig. So, kumbaga, nilagay niya ang katawan niya sa dalawang trabaho. Dati ikaw ay husgado, dati ikaw ang judge, ngayon ikaw ngayon na mag-uusig. Anong klase yan? So, on that score ay hindi talaga ako papayag. 3 lang yan dahilan ng aking binabanggit. At conflict of interest po ang very clear dito. Ngayon, kung bakit nag-apply siya, wala siyang delikadesa yung presiding justice na ito. Si Justice Geraldine Faith Econg. Pasensya ka na po, Justice. Kasi hindi mo pwede maalis ang katotohanan na ikaw ay dati nag-acquit kay Bong Revilla. At marami ang tanong kung bakit nag-acquit at marami ang naniniwala na mali po ang judgment mo. Isa na dyan sa naniniwala po ay si dating ombudswoman Conchita Carpio Morales. So paano mo ngayon may papaliwanag na tama ang decision mo na may 2 na dissent? Ibig sabihin kumontra. 5 kayong justice, ikaw at saka yung 2 pang iba ay pumabor sa yung just decision na i-acquit sa Bong Revilla. At ikaw rin ang kakaibang klaseng desisyon. In-acquit mo si Bong Revilla pero pinapasauli mo ang pera na 124,500,000 pesos. So, ibig sabihin, yung questionable judgment mo lang kay Bong Revilla ay sapat na dahilan para pwedeng sabihin ay wala kang moral authority to become an ombudsman. Hindi ka po pwede. Pasensya na po tayo. At dahil dyan, mag-i-email ako sa GBC ng aking opposition sa iyo. Ang aking ground number 1, yan yung pag-acquit mo sa kaso ni Bong Revilla in the most highly controversial cases of the century. Akalain mo, may ebidensya na napunta ang pera sa kanila. May ebidensya ang ebidensya ginamit ay yung AMLAC. May ebidensya na ilang taon ang pera
nagpidap niya ay nailabas, napunta kay Janet Napoles ng ilang taon. Maraming taon, mga minimum of 5 years. May ebidensya na yung mga anak niya na nagkaroon ng mga bank accounts, mga laman na milyones. O kagaya parang akusasyon kagaya kay akusasyon ni Trillanes laban kay Duterte na meron din si Sara, meron din si Pulong. So in the same manner, ganun ang kay Bong, may deposito din mga anak niya. Yung katotohanan na may pera sa bangko ang mga anak ni Bong Revilla, pati si Bong Revilla, pati asawa niya, ay sa batas ng ebidensya ay dapat si Bong Revilla ang magpaliwanag kung lehitimo ba yung mga pera na yun. Ang katotohanan po, Judge Geraldine Faith Econg, sa nabasa ko sa desisyon mo, ay wala pong ebidensya sinumiti si Bong Revilla kung saan nanggaling ang mga pera na punta sa kanilang bank accounts. At kung walang ebidensya na para ipaliwanag ko saan nanggaling, kontra naman yan sa iyong desisyon na yung 124,500,000 ay ibalik ni Bong Revilla along with his co-accused, si Attorney Richard Camby na dating tao niya, at saka si Janet Lim Napoles. Inconsistent ang decision mo, Judge Geraldine Faith Econg. Presiding justice, hindi lang judge. Inconsistent because sinabi mo, hindi na ipaliwanag, wala daw ebidensya na ninakaw yung pera. Pero bakit mo dinesisyonan na ibalik ni Bong Revilla ang pera kung walang nakuhang pera? How can it happen na yung pera ay walang krimen na nangyari na napunta kay Bong Revilla? How did it happen? Hindi may paliwanag. Sabi pa nga ni Justice Conchita Carpio Morales, sapat ang ebidensya para i-convict si Bong Revilla, pero inakwit mo. Isa pa, paano mo mapapaniwalaan na talagang peking pirma na pipikein ni Attorney Richard Camby ang pirma ni Bong Revilla sa loob ng 5 taon mahigit? At ang pirma na piniki, ang pakay niyan ay para ipadala ang sulat sa mga implementing agencies kagaya ng NABCOR o ng NLRC at TLRC. Nautusan sila na ibigay kay Janet Napoles ang pera at bahala na si Janet Napoles ang magpapatupad. Sabi mo, hindi mo pirma yun at sabi mo, piniki lamang ni Attorney Richard Camby. Paano kami maniniwala? Ikaw ba, Presiding Justice Geraldine Faith Econg, paano mo mapapaniwala ang bayan sa iyong desisyon na dinesisyonan mo na peke ang pirmang yun? Kung nangyari ang pagkapeke sa loob ng mahigit 5 taon, imposible na hindi alam ni Bong Revilla. Hindi importante kung peke o hindi ang pirma. Importante na ilipat ang pera dahil sa pirma na yun. Na ang ibig sabihin ay gumamit ng peking pirma na may consent o pagpapayag kay Bong Revilla. Kasi gano'n naman talaga ang mga korap, gumagawa ng diskarte para mailayo pa nga pangalan nila. Hindi po kapanipaniwala ang desisyon mo, Geraldine Faith Econg. Better pa mag-withdraw ka. Kung mag-withdraw ka sa application mo sa JBC para maging ombudsman, mas maganda pa, mag-retire ka na lang as presiding justice ng Sandigan Bayan. Makakaladkad ulit dito ang pangalan mo. Pangalawang dahilan ko kung bakit hindi ka pwede magiging ombudsman ay ang katotohanan na lahat ng mga kaso ng ombudsman na sa ngayon ay nakabinbin sa Sandigan Bayan, marami dyan, lahat yan na nakabinbin sa iyong division ay sa ombudsman galing. So, ibig sabihin, pag ikaw maging ombudsman,
Lilipat ka ng opisina at ikaw na ngayon na mamumuno sa pag-uusig. Paano mo desisyonan ang pag-uusig na dati, ikaw ang judge, hinahanapan mo sila ebidensya. Ngayon, ikaw magsasabi may ebidensya. No one can be a judge and a prosecutor at the same time. Nakikita mo, gets mo po, Justice Geraldine Faith Eco. Ang kasunod, nilagay mo sa balag ng alanganin sa conflict of interest si Bongbong Marcos kasi siya ang pipirma, siyang mamili kung sino ang pipiliin niya ombudsman. Nilagay mo sa balag ng alanganin. Bakit? Kasi siya ay administrator ng Marcos Estate. Yung mga pinanimulaang ninakaw ni Marcos Sr. Tapos, ikaw ang justice na nag-dismiss ng lahat halos na kaso na natira sa kaso ng PCGD laban sa mga Marcos. Saan ang iyong konsensya, Justice Geraldine Faith Eco? Ito po, pakinggan natin po yung interview sa kanya ng Rappler. Unahin natin ang interview, ang tanong tungkol sa kay, tapos mag-comment tayo, yung decision niya kay Bong Revilla na acquittal. Ito. The ombudsman post. That is yet again another very, you have confirmed you are applying for the ombudsman post. That is yet again another very controversial and politically charged post. Sa JBC interview pa lang, masuscrutinize na kayo, magpa-public interview kayo. And perhaps one of your most controversial ponensya was the acquittal of Senator Bong Revilla for plunder. So I take this chance kasi I don't believe you have addressed this publicly. Medyo strong yung mga dissenting opinions nila doon. So sa mga gustong malaman yung side nyo kung bakit na-acquit si Senator Bong Revilla pero may pinapabalik na pera, how would you simplify that? Ganito yon. Actually, ang ponente ay si Justice Efren. So, ang ginawa ko ay nag-submit ako ng reflection. I did not dissent. I submitted a reflection. And the other one, Justice, sided with me. So that triggered a division of 5. One of the special members sided with us, and the other sided with Justice Efren. So my decision had to expand the reflection that I submitted. Naniniwala ako sa ebidensya. I did not say that he is innocent. Oh, yan You did not say that he is innocent. Paano mo, style mo talaga, paliwanag mo, hindi po kapanipaniwala ang iyong sinasabi na nag-submit ka ng reflection. O na, paano mo ba ipapaliwanag? Justice Geraldine Faith Eco. Paano mo ba ipapaliwanag? Hindi mo nyo hiningian ng paliwanag si Bong Revilla kung bakit dumami ang kanilang pera sa kanilang bank accounts? Yan lang. Saan ba nanggaling yun? Pinulot na naman ng basta-basta yun? Pagkatapos, paano mo ipapaliwanag na wala siyang ninakaw pero pinapasauli mo ang 124,500,000? Paano mo ipapaliwanag yan? Hindi po simpleng mali yan, Judge. Kung ako tanungin mo, Justice, sinasadya yan. At kung bakit mo sinasadya, sigurado ako merong merong konsiderasyon yan. Ang hindi ko lang alam kung magkano, kung meron man. Napakatindi. Okay, pakinggan pa natin ulit. But I said that he could not be proven beyond reasonable doubt. Hindi naman proven reasonable doubt. Bakit? Pakinggan natin. That he committed the crime. Bakit? That is a whole lot of difference. Ano ang paliwanag mo bakit
kulang ang ebidensya. So, what I believe, and I still believe, that the prosecution was not able to sufficiently establish beyond reasonable doubt. O sige, paliwanag mo bakit hindi. At saka sa dissenting opinion, sapat na. Kay Carpio Morales, sapat na. Sa akin, sapat na. Pare-pareho lang naman pinag-aralan nating batas. Commission of the crime. Because the evidence that was submitted to us was not enough. Bakit not enough? Sapat na yun. I remember one of the things that I think Justice Estuesta, yung isang dissenting, sinabi niya na nakita naman yung disparity ng legal income dun sa AMLAC report. O yan, the wealth... income yan. Income. Yan ang sinasabi ko kanina. Ang laki ng pagkakaiba sa legal income kaysa AMLAC na pinakita na income. Was never addressed. Para bang hindi na natin tinakot. Yan din ang punto ko. Bakit hindi nyo panipaliwanag yung mga napuntang pera sa mga bangko kay Bong Revilla, kay misis niya, at saka mga anak niya? At walang katwiran kung paano ipaliwanag. Walang paliwanag kung saan ang galing mga perang yun. Kung bakit may ganito siya karaming pera at that time. So, for the public na parang, oo nga naman, saan nanggaling yung mga perang pumapasok? Di umano na sinabi ng Yes. AMLA. Now, if you take a look at the AMLA report, and if you are going to read what I found, sinama sa AMLA report yung wealth of not himself, but of the entire family. Precisely ang point ko sa iyo, Justice Ekong. Ang obligasyon sa pagpapatunay na pera ng kanilang anak yon ay sila, hindi ikaw. Hindi na ang prosecution magpatunay. Napatunayan na mayroong pera. Patunayan nila, may obligasyon silang magpatunay kung saan ang galing na sa malinis ng galing ang perang yon. Including the income of the children who are already of age. Of age, pero wala pang pinakita ang ebidensya kung anong trabaho, anong negosyo nila. Justice, yung 125 million na pinapabalik, marami ring nalito doon. In fact, parang pagka-promulgation kami rin nalilito kung kasama ba siya. Pero sabi doon, jointly eh. So, ano po? Yan, hindi niya mapapaliwanag din yan. At ayaw niyang ipaliwanag. Katwiran niya dahil nakabinbin pa daw ang tanong doon sa Supreme Court. And we know that, I think, status quo ngayon habang ina-appeal ni Senator Revilla. So ano po ba yung rationale nun? Bakit kasama siya? Now, hanggang ngayon, I would like to explain that, but until now, I'm very sorry. That's still pending in the Supreme Court. And I don't want to explain further because it might create or it might influence the Supreme Court. It's what... Hindi, may influence sa Supreme Court. Mas marunong pa sa atin yon. Ang mga taong marunong, hindi mo kayang impluwensyahan. May impluwensya mo lang kung ikaw presidente ng Pilipinas. You call the doctrine of sub judice. So, I hope everybody can understand that we cannot discuss cases that are still pending before the Supreme Court. Natapos na po sa atin yan. Meron na kaming pananaw, pero yung pananaw namin ay under review pa or kailangan pang susuriin ulit ng Supreme Court kung tama ba ang aming nagawang desisyon. Kaya hindi muna natin pwedeng pag-uusapan hanggang ngayon. Nag-iiwas ka, umiiwas ka. So ito naman ang dalhin natin sa tanong na siya ay ang justice na maraming dinismiss na kaso ng mga Marcos sa PCGG. O ito naman, palitan natin yan. PJ, let me zero in on 2 wins in 2024. Kapag binacktrack ko po yung records, si BBM po talaga yung nag-file ng motion to dismiss. As the executor of the estate, heir of his father, yung motion to dismiss niya po, yun, including the Coco Levy case, ay yung was decided in his favor by your division. And you were the ponente.
Pag chronological po natin yung event, 2024 po yun, by January, na-appoint na po kayong PJ. So, what do you want to say to those who may perhaps unfairly conclude na, kaya ka siguro in-appoint kasi you penned a decision in his favor, granting his own motion to dismiss? This I will pose as a challenge to everybody who wants to question the decision, particularly of the 2nd Division that I chair. Oh. Walang natutulog na kaso sa 2nd Division. Walang natutulog na kaso kung saan ako ay isang miyembro, kahit junior member ako or senior member o ngayon chair na. Kaya hindi fair, hindi makatarungan na hindi ko titingnan ang kaso na nag-move ang isang defendant who is, by the way, the president. Hindi factor ang kanyang pagiging presidente. Kunwari ka pa. Where in the world will you get justification for a statement? Ang katwiran mo, isulitin natin. Dahil tumatagal ang mga kaso sa opisina mo, kaya kailangan mo desisyonan. Yan ang katwiran mo. Pagkatapos, sasabihin mo, hindi factor na ang presidente ang mamimili kung sino ombudsman at ikaw ay mag-apply bilang ombudsman. But what is the factor there? And that concerns me is that there is a motion and that there are pleadings and we are time-bound to resolve them. Nagkunwari ka pa, naghanap ka pa ng dahilan. You should have issued an order to defer the resolution of the case on the ground that the President of the Philippines is the movant. Dapat ganun muna ginawa ninyo. Defer mo ng resolution. Kakahiya. Kabastos. I am very particular on the timeline of cases. Kinakatwiran mo lang yun, nagmamadali ka kasi makabinbin daw. Katwiran mo na lang yun. Kasi ang nangyari dyan sa katotohanan, in fairness naman kay Justice Ekong, ang mga ebidensya kuno ay hindi na ipakita ang mga original. Kaya mga Xerox copy na lang daw ang natirang ebidensya doon sa kay Bongbong Marcos na kaso, mga kaso ng tatay niya, ng PCGG cases. The best that you could have done, sana ay nag-issue ka muna ng order na i-archive mo muna, i-defer nyo muna ang resolution sa kasong iyan, pending the fact that the president is the son, the movement, or the party, the main party in the case. Huwag mo excuse yan sa timeline pagka ganun. Mas importante ang call of justice kaysa timeline. Ay, nako. If I know. Sa totoo lang. O anong totoong kwento dyan? Justice Ekong. Huwag mo na sabihin sa amin. Pero ito lang ang tanong ko sa iyo, Justice Ekong. Meron tayong tinatawag na Solomonic wisdom. Dapat iyon nga ang ginamit mo kay Bong Revilla na kaso. Ang Solomonic wisdom ay nagsasabi, isang desisyon ni Solomon na walang dokumento magpapatunay kung sino ang nanay. Pero na tama ang desisyon niya pag sabi niya, ikaw ang nanay. Anong ginawa ni Solomon? Ibinase sa actual na buhay ng tao, natural na reaction ng tao, at ito ay ibinasi sa kung ano ang karanasan ng mga tao. Sinabi ni Solomon, nung nag-agaw-agaw ang dalawang mag-ina, dalawang babae, aking anak yan. Sabi niya sa anak ko yan. Bakit sila nag-agaw-agaw? Kasi po ang pinagmulan yan, may dalawang babae na halos nagkasabay nagsilang ng bata. Parehong lalaki. Nung natulog sila, yung isang babae, nadaganan niya yung kanyang anak na matay.
Ang ginawa niya, nilipat niya yung anak niya na namatay sa tabi ng isang babae. At ang anak ng babae na yun, nilipat niya sa kanya. At nagkagulo-gulo ngayon. Nang pumunta kay Haring Solomon, yun ang unang pagsubok kay Solomon kung totoo nga na binigyan siya ng Panginoon ng katalinuhan, Solomonic wisdom. Iyon ang naging unang pagsusulit o pagsubok kay Solomon. Anong ginawa ni Solomon? Binigyan siya ng katalinuhan ng Panginoon. Walang birth certificate. Walang litrato kung sino ang anak nino. Anong ginawa niya? Sinabihan niya, kunin mong espada, hatiin natin sa dalawa ang bata. At ang kalahati sa iyo, ang kalahati sa kabilang babae. Anong nangyari? Sinabi ng totoong nanay, huwag na lang pupatayin, sa kanya na lang. Yun, nagdesisyon si Solomon na ang totoong nanay ay yung nagparaya. In the same manner, pinasok mo sana ang Solomonic wisdom. Ano ang wisdom ni Haring Solomon? Bakit walang pirma si Bong Revilla at pirma kuno yun ng kanyang chief of staff na si Attorney Richard Cambe? At bakit ang isang abogado ba ay papayag na magpapalsipay? Tandaan niyo ang abogado, pinakahuli magpalsipay yan. Kasi natatakot sila matanggalan sila ng titulo ng pagka-abogado. At bakit nangyari yung pagpimimiki ng pirma ay hindi ng isang taon, kundi maraming taon? Imposible naman na hindi alam ng senador na nakunan pala siya na siya pala ay tinyupi ni Richard Cambe. Imposible kasi tatanungin din siya ng kuwa. O, asan ang ako? Magtatanong, pirma mo ba to? Pirma mo ba to? Dapat na nangyari sa mga 5 taon o 6 na taon ay at hindi binago, hindi man lang question si Bong Revilla sa pirma kung yan po ay original o hindi. May Solomonic wisdom ka na dapat, siya yun. Kahit nga hindi siya nagpirma nun, dapat na pinayagan niya na nangyari. Ibig sabihin siya yung utak ng pagnakaw ng pera mula sa implementing agency at ibibigay kay Janet Napoles. Hindi ba? In the same manner na yung itong mga dinismiss mo na kaso ng mga PCGG laban kay Marcos, ang tagal-tagal, ang katwiran ninyo, hindi nakita ang original copies. Matanong kita, dapat ginamitan mo ng Solomonic wisdom na nagsasabi, ang Solomonic wisdom na magagamit nito ay walang usok kung walang apoy. Di ba? So, ibig sabihin, justice, walang Xerox copy kung walang original. Dapat na andoon ang Xerox copy, yun ang sinubiti ng PCGG noong araw pa. Ibig sabihin po, meron silang tinatawag na presumption of regularity na ang kanilang mga dokumentong nahawak ay original! Tinapon nyo lang. Ang katotohanan po ng buhay dyan, pinagdududahan ko ang dating PCGG na chairman na si Andres Bautista, binenta niya ang lahat ng mga original copy ng mga kaso laban na sinampa ng PCGG laban sa mga Marcos. Kaya nawala ang mga original. Pero ibig sabihin na kung Xerox na lang natira, ay talo na. Anong klase? Sinamantala po ninyo. Ang bansang ito ay hindi po lalago sa larangan ng katarungan kung ang ating Supreme Court, ang ating mga justices, ang ating mga judge ay magdedesisyon lamang base sa dokumento. Kung hindi nila gagamitin ang karnasan ng buhay ng tao na siyang ginamit ni Solomon, Haring Solomon, kagaya na sinasabi na walang nanay magpapatay sa kanyang anak, dapat ganun ang ginamit nyo. Kaya wala kang karapatan na magiging ombudsman. Ngayon, hindi ikaw ang direktamente na
tinitira ng conflict of interest. Si Bongbong Marcos. Binasura mo lahat ng kaso ng PCGG laban sa mga Marcos, tapos si Marcos mag-appoint sa iyo bilang ombudsman. Anong klase? Pagbigyan niya, pakinggan pa natin ulit itong... Ay, naku, pasensya ka na, Justice Ikong. PJ, the Marcos cases, they're really so complex. Parang wala pa akong naisulat na Marcos case na hindi ako nalilito. And may mga decisions din na may mga concurring and dissenting opinion na nagpapatunay na nakakalito, pati sometimes kayo hindi nyo na alam yung computation, no? From your view, both as Associate Justice and Presiding Justice, ano ba yung naging challenge ng investigators and prosecution kung bakit pagdating sa korte, parang sobrang a web of cases na yun? Okay, in these cases, these are the cases that are the civil cases that we have. Ang challenge talaga ng sandigan is that these cases have been pending for a long time. Okay, ngayon, pending for a long time, katwiran ba yan sa katotohanan ng buhay na yung movement, ang isang parte ay presidente ng Pilipinas, dapat hindi nyo muna desisyonan. And palagi siyang umakyat. Isang desisyon, isang order na lalabas from the court, iko-question, pupunta ng Supreme Court. Magtatagal, hindi na naman natin maaaktuhan kasi naghihintay tayo sa ruling ng court, kaya nagtatagal ang kaso. That is the challenge for us because every time the matter or an issue gets back, we need to study the case all over again. Hindi kayo dapat maging justice, study all over again. So you do not have that acumen. You do not have that quality. You do not have that capability to become a justice. Resign ka na sa pagka-justice. At huwag ka na mag-apply dyan sa pagiging ombudsman. Marami ka lang dadaliin. At kung klase kagaya mo, nasasabi ko na ngayon na corrupt ka. Bakit? Mga decision mo, mga questionable. Nang ibig sabihin po, pag ikaw ay corrupt at ikaw ay ombudsman na corrupt, anong mangyari? Ang lahat po na magnanakaw ay kunan mo ng pera para i-absuelto mo ang kaso nila. Ganun po ang mangyayari. Now, in the criminal cases, those cases that are prosecuted by the ombudsman, I would say the challenge really is the evidence presented, the witnesses that are available. When the case comes to court, witnesses are no longer available. The evidence that's left are... Sino may kasalanan? Dapat ombudsman may kasalanan. Kung ombudsman, di ikaw na nga maging ombudsman, anong gagawin mo? Mali naman yan. Dapat ang ating justice system, kung gano'n na malayo pang kaso, kung ang problema mo lang pala mga testigo ay wala na, anong gagawin? Di sa maaga pa lang, i-require nyo na yung mga partidos na magsumiti ng kanilang motion na ipresenta na muna ang mga testigo kahit na wala pang presentasyon ng trial para for the purpose of presenting them later on. Ang tawag dyan, perpetuation of memory. Bakit hindi nyo ginawa yan? Meron naman tayo sa procedure niyan. Grabe. Photocopies. Some could not even be retrieved anymore. Photocopies. Because of the period that lapsed. Kaya, ang katwiran niya, mga photocopies na lang desisyon at hindi na ma-recover daw because of the period of lapse of time. Di ibig sabihin, hindi naman ibig sabihin yan na hindi original yan just because na hindi mo na nakita ang original. The fact na may Xerox copy nang galing sa original yan. At the fact na sinumiti yan nung araw pa, nung PCGG, sigurado ako na original ang kopya nan. From the time the act was committed and the time when we start trial. So you shorten the time, then probably there will be more witnesses who are willing to come. There will be more witnesses who are available. Ang thinking mo, Justice, you are not qualified to become a justice. Dapat, kung talagang fair ka na judge, ni-require mo mga partidos na magsumiti kayo ng mga testigo ninyo for the purpose
of preparing them in case baka mamatay ang mga testigo, wala na yung kaso. Dapat i-preserve nyo muna ang mga testimonya. Dapat ganun. Bakit hinayaan nyo lang? Kasi gusto nyo tulungan si Marcos. Witnesses who are not yet dead or physically incapacitated to come or even testify, and that evidence will still be intact. Justice, would you say, nasabi nyo nga, ang dami rin kasing defendants and respondents sa mga kaso na to. Yes. Factor ba nung delay ay ang dami kasi nila? Minsan, of course, defense lawyers would, sabi nga nila, they would file dilatory pleadings, ganun. Meron din bang ganung nangyari sa mga Marcos? Yes. Lalo na, sa Marcoses, you're saying, there are so many defendants, and at this stage, that challenge really is to look for the defendants. Di ibig sabihin, hindi kayo competent na mga justice kung hindi inyo nabigyan solusyon yung maraming testigo para mapabilis ang kaso. You do not deserve to be there. You resign. Because, well, when some defendants are sent notices, they're not in their address anymore. The lawyers. Anong itong klase? Saan ka ba pinanganak? Sa Pilipinas? Expected naman yan na ang mga testigo maaring mamamatay, maaring magkaroon ng ibang address, maaring kung saan na pupunta. Dapat nag-prepare na kayo, ito yung justice system natin. Kinuha nyo na dapat, pinakuha nyo na ang kanilang testimonya. Ang tawag dyan, testimony at taking testimony in perpetuation of memory. Tapos bigyan ng pagkakataon ang kabilang party na mag-cross-exam hanggat hindi wala pang trial. Ay nako, anong klase kayo? That are part of the case representing the defendants, you know they're dead, but that's a personal knowledge, no? So you have to somehow still go to their known address, serve it, although you know that they're already dead. Gumagawa-gawa ka lang ng kwento para i-justify mong pag-dismiss nyo sa mga kaso laban sa mga Marcos. So these are challenges. Hanggang ngayon po parang hindi pa rin magkasundo kung meron pa bang natitirang perang mare-recover kasi some decisions do not involve an amount or sasabihin ng PCGG, actually may compromise agreement na kami kaya give up na tayo. Yes. In your estimate, milyon pa po ba yung pinag-uusapan natin? Alam mo, in the cases that went through me, it's very surprising, you are right, merong mga compromise agreement na hindi ko naintindihan na binbin siya somewhere na hindi sinabmit sa court. So, if only we focused on them, we took a look at them, sana nalaman ng court kaagad na meron na palang mga compromise agreement. Ay, nako. So, sino ang dapat mag-alam? Meron ding mga bakit hindi nyo tinawag, call them in the premises, lahat ng partidos at ipaliwanag, i-disclose ang lahat ng partido ng mga, may mga ebidensya sila, may mga testigo sila. Sa ngayon pa lang, dapat gawin na. Kasi expected naman natin, hindi naman mabubuhay natin yan ng hanggang 100 years. So dapat ang mga lahat ng testigo, pinakunan nyo na perpetuation of memory. Tapos ang lahat ng mga dokumento na Xerox copy, pinatawag nyo na lahat ng partido at mag-compare notes na. Asan ang original? Hanapin. Ipaliwanag kung bakit walang original. It doesn't mean na kung Xerox na, hindi na pwede matanggap na ebidensya. Pwede mapatunayan ang genuineness ng document sa pamamagitan ng testimonya ng tao. Just to prove the existence of the original, pwede ang mga testigo. At after that time, pag matapos na, saka pa lang natin masabi ng secondary evidence, yung mga Xerox ay pwede na tanggaping ebidensya. Anong klase ito mga kwento? Milyon doon sa mga alam ko, compromise taga-Cebu agreement ito na somehow executed already. No? So, in the cases that you have mentioned and probably you have seen, it's not just one that is dismissed or compromised there. So, we have a judgment by compromise agreement. And then there are also some cases, one or two, where the Office of the Solicitor General withdrew. So, you know, it's not, you cannot just say... Kung withdraw ng Office of Solicitor General, ibig sabihin nilalabas mong sarili mo. Ha?
para wala kang kasalanan. Bakit hindi nyo i-require ang Solicitor General na mag-explain at ang interpretasyon ay strictly against the Solicitor General? Bakit nila withdraw? Hindi nyo ginawa. Pinabayaan, hinayaan nyo na lang. Yun. Ako yun. Because maging ako na yon ang may problema kung sabi na ng OSG na they have already settled, and yet I will say no. Because ang guideline natin, when a case is settled, if there is a compromise agreement, is for the court to issue a judgment by compromise. No! Mali ka dyan. Scrutinize pa ng court ang compromise agreement kung nasusunod bang batas o hindi. Sobra ito O ito daw, tingnan natin kasi gagawin daw niya, ayusin daw niyang salin, ibalik. Tingnan natin. Ito naman, tingnan natin ang sinasabi niya. Salin daw. Mabilisan lang ito, tapos i-out. If hypothetically you are appointed as ombudsman, would you be open to reviewing the policy that restricted public access to SALN? Mga 4 na taon na po namin hindi nakikita ang SALN ng public officials. Okay. Regarding SALN, the law says public, no? Nagtaka ako hanggang ngayon kung meron bang pumunta ng Supreme Court to challenge? Wala naman. So, at best, that is just a policy of the office. And because it's a policy of the office of whoever is the incumbent, I think whoever is the next ombudsman will have the freedom to review that office policy. Kung ikaw yun, PJ, you'd be open to reviewing it? Yes. Pwede mo namang sabihin kung ano yung tingin mo about it? Hindi ako naniwala sa'yo. Ganun lang ako kasimple. I don't believe in you. You have proven yourself to be an incompetent justice and a justice who is biased. Cardo sa bukid, same daw kami ni Leo Lastimoso. Siyempre, naman, logical naman yan. Dapat walang ibang argumento kundi yun lang. So, thank you po, Cardo sa bukid. Efren Anino Guhilde, Demonyong Justice. Cardo sa bukid, sobrang garapalan ang BBM admin na ito. Dapat nang makalusot sa ombudsman yan. Dapat wag makalusot. Kaya lang, dinismiss niya lahat ng kaso ng laban sa Marcos. Bergie Piquero, Katamaran, Rodi Rabi, Dr. Kausing, sa aking palagay dito sa atin, kung malakas at may kapit sa mga kapangyarihan, ang totoong batas, hindi ang nasusunod. Si Bergie Piquero, go youth, tama ka. Rodi Rabi, Goyo, Goyo pala, hindi Goyo. Si Goyo, hindi ako lawyer pero parang pera ang gimalaw sa pag-absuelto kay Bong Revilla at pag-dismiss sa mga ill-gotten wealth ng mga Marcos, pera ang gumalaw, nakakahiya ang justice na ito. So Justice, so Pastor Rodi Rabi, Bergie Piquero, kaya acquitted. Philippine Best Realty, of age na raw ang mga anak at may mga income na rin. Bakit naman isasama nila ang pera nila sa account ng tatay nila? Wala ba sila kanyang bank account? Tama ng puntos mo. Bergie Piquero, she's also corrupt. O Rodolfo Ogsiaco, this person is not fit to become ombudsman. Her opinions are hard to evaluate due to inconsistent reasons. Tama ka. Mercy Narvasa Suzuki. Salamat Dr. Toto sa magandang paliwanag mo. At least madaming makakaintindi sa tamang batas. Bergie Piquero, nakakatawa, walang ninakaw pero ipabalik ang pera. O Roberto Janco, may kapalit, bakit nga di pa sinusuli ni Bong Revilla yung milyong piso? Iba na to, mas malaki pa yun kaysa 125 million ni Sara, ha? 140 million and 500,000. Iba na to, hindi pala innocent pero na-acquit. Tama kayo Katoto. Magkano nga? Mercy Narvasa Suzuki. Tama ka Dr. Toto. Hindi dapat magiging ombudsman
si Rimulya, na ganop, isa pa rin ito, titirahin ko rin ito. Lalo na siyang magiging gahaman sa kapangyarihan. Virgie Piquero, Mango, pero wala kang imig tungkol kay Martires na inupuan. Tinira ko na po si Martires tungkol sa Parmali, hindi mo lang siguro napakinggan. Ihalukayin niyo po ang aking channel. Marami kang makikita doon tungkol sa Parmali. J.G. Riarte, Virgie Piquero, mga bayaran, Sir Toto, Virgie Piquero, kaya walang pagbabago ang bansang Pilipinas. O, yan ang aking masasabi rito. So, John Villallamera, garapala na to, Cardo sa Bukid, same kayo katuto ni Leo Lastimoso. O, nakikinig din ako kay Leo Lastimoso. Hanggang dyan na lamang po at maraming salamat sa ating mga kaibigan at abangan nyo may kasunod pa akong vlog in